Dahil ang tao, nag-uumpisa yung kanyang buhay kapag nagkaroon na siya ng kaluluwa. At nawawala na yung kanyang buhay kapag wala na siyang kaluluwa. Wa kadhalika al-Quran. Ganito rin yung Quran. Nag-uumpisa yung halaga ng buhay mo, depende sa paghawak mo sa Quran. At nawawala ng halaga yung buhay mo sa dunya, depende sa paglayo mo sa Quran din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika fi sunnati Rasulillah. Ganito rin yung panghawak natin sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng hadith ng Rasulullah sallam, taraktu fikum shay'ain. Meron akong iniwan na dalawang bagay sa inyo. La in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Na kapag pinanghawakan niyo yung dalawang bagay na to, hindi kayong maliligaw kahit kailan. Kitab Allah wa sunnati. Yung salita ni Allah ay ang Quran at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama ta'lamun, at alam ng bawat isa sa atin yung halaga ng Quran pati ng sunnah. Inna masdar al-nur al-ula, ang unang liwanag ng relihiyon natin nanggaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ang isang tao lumalayo sa katuruan ng Rasulullah, mas dumidilim yung kanyang pamumuhay sa dunya. At sabi ng Rasulullah sallam, wa ashabi amanatun li ummati. Yung mga sahaba ko, sabi niya, ay amana ni Allah Ta'ala sa aking umma. Kapag nawala na, sabi niyo mga sahaba ko, darating sa tao, sa umma na ito, ang iba't ibang mga fitna sa kanila. Dahil ang mga sahaba, sila yung unang iniyo pinagkatiwalaan ng liwanag ng Islam. So kapag lumalayo ang mga tao sa katuruan ng mga sahaba, sa liwanag ng katuruan ng mga sahaba, mas nagkakaroon ng kadiliman sa buhay ng isang tao dahil lumalayo sila sa katuruan ng pagiging modelo ng mga sahaba radhiyallahu anhum.